Okay, so last time, natapos natin yung excavation about footing. So ngayon naman, isunod natin itong footing tie beam. So ito. Okay. So first, alamin natin yung dimension ng ating footing tie beam. So ito yan. 0.2, 5.3. Okay. So ang volume sa pagkuha ng excavation para sa footing, ay sa footing tie beam, that is equal to volume, that is equal to length times width times yung depth. Okay? So, alamin natin yung length, yung width, at yung depth ng ating footing tie beam. Okay, so since mula doon sa natural grade line yung ating pagbabasehan, so ito yan. So, assume natin na walang tambak. So, ito daw ay 0.6. So, yung kanina, yung ating depth ng ating footing tie beam ay 0.3. So, meron din tayong syempre, gravel bed. Kasi yung itong footing tie beam natin ay directly contact sa ating lupa. Okay, so we have 0.1 meter or 4 inches yung ating minimum para sa gravel bed. So ito yan. Ito yung gravel bed natin. Ayan. So directly contact siya sa lupa. Kaya naglalagay tayo ng gravel bed. Okay? So in total, we have 0.6 plus 0.3, 0.9 plus 0.1, that is equal to 1.0 meter. Okay, so meron na tayong depth na 1.0 meter. Okay, so alamin naman natin yung width o yung lapad na ating huhukay. Okay, so ito yan. So yung width na tinutukoy dyan ay ito. Ito. Ayan, so yung lapad na yan. So sa 1 meter na kung meron kayong budget, so maglalagay tayo ng forms. So option natin, kapag maganda naman yung lupa at matigas yung lupa, so let's say adobe. So pwede kung nagtitipid kayo, pwedeng wag nyo nang hindi na tayo magkakaroon ng space para sa formworks. So kung nagtitipid kayo at maganda naman yung lupa, stable naman siya kahit umulan, hindi siya nagtitibag o tumitibag. Okay? So kaya tayo naglalagay ng forms para kapag nailatag na yung mga bakal dyan, magiging malinis. O kahit umulan man, kinaumagahan nyo pabuhusan, malinis yung dadatnan natin na area o yung bubusan natin. So mahirap kasi na pag tumibag yung lupa tapos nailagay doon sa bakal, so iaahon ulit natin yung bakal or kaya lilinisin, mahirap maglinis. So additional labor cost na naman yan. Okay, so ulitin ko, kapag maganda yung lupa, stable naman yung lupa, kahit nauulanan siya, hindi siya tumitibag, so pwede kayong hindi na maglagay ng forms kung nagtitipid kayo. Pero kung pangit yung kung yung lupa is siya, kapag nababasa, tumitibag, kailangan natin maglagay ng formworks as a protection para dun sa lupa para hindi malagyan yung ating bubuhusan na footing tie beam. Okay? So kapag ganito kalalim, 1 meter, so naglalagay kami ng space para sa forms ng at least 0.25 meter. So kasya naman yan para dun sa forma na gagawin natin. 25 meter. So hindi na pwedeng lumiit yan kasi pag lumiit dyan, hindi na kasya yung tao dyan. Since ang width lang ng ating footing tie beam ay 0.2 meter. Ayan. So in total, ang kailangan natin hukayin, width ng ating hukayin ay 0.25 plus 0.25 plus 0.2, that is equal to 0.7 meter. Okay, so ano yung ginagamit naming forms? So sa ganito kalaking project, so pwede ng kahoy. Ayan. Pero mas makakatipid tayo kung gagamit tayo ng mga GI pipes. Ayan. So ayan, mga tubo. So sa site namin gumagamit kami ng tubo.
So, yung kahoy na lang, dito na lang namin nilalagay. Itong mga yan. So, bihira na kami gumamit ng kahoy. Okay. O kaya, yung iba, doon sa site namin na iba, kapag hindi naman ganun kalalim, so ang ginagawa namin, lalagay kami ng, kung may mga scrap kaming mga bakal, so tinutuhog namin dyan, tapos nilalagyan ng tie wire. Ayan. Tapos, susuporta namin ng mga tinabas na phenolic. Ayan, so pinapako namin dito para hindi siya bumuka. So, sa baba naman, so since malakas yung pressure dyan, so ginagawa namin, nilalagyan namin yan ng kahoy. Pinapasipa namin dito sa lupa. Okay. So, kapag masyadong malaki yung, yung kahoy, so dito, pwede rin naman. Ito, ayan, pinapaganyan. So, alternate, may nakaganyan, may naka-horizontal. Okay. Kasi dito sa ilalim na, dyan naman yung malakas yung pressure. Hihilain niya. So, dito naman sa taas, magiging stopper to. Nakatuhog na bakal. Okay. So, kanya-kanyang diskarte sa paglalagay ng forms as long as magiging maayos. Okay. So, walang bumubuka na forma. Okay. So, ito yung mga karaniwang ginagamit ng mga sinuunang mga mga skilled worker. Ayan. So, kahoy. Pero ngayon, modern na. Gumagamit tayo ng mga tubo o kaya mga steel. So, yung iba steel. Okay. So, meron na tayong width. Okay, so ulitin ko. Meron na tayong width na 0.2 yung ating width na ating tie beam. Bawas ay plus natin yung space para sa forms. So, optional. Gaya ng sabi ko sa'yo, case-to-case basis. 25. So, that is equal to 0.7. Okay. So, lagyan natin dito para maging malinis yung ating working space. 0.7 meter. Okay, so para sa length naman, so gagawa tayo na separate na video kasi hahaba yung ating discussion. Ito yung pinakamahabang computing itong length na yan. Okay? So, abangan nyo yung next upload natin.